Psalm 46:1 is one of my favorite verse gyud kay ang Dios ang atong dalampanan ug kusog. Andam siya kanunay pagtabang panahon sa kalisdanan. And more siya kung favorite nga verse, especially nga permi gyud or most of the time na gyud ta permi sa kalisdanan. It's either different na mga factors sa atong kinabuhi. It's either about sa atong family, sa atong study, health, financial, work, di ba? Or personal hardships. Natay lahi-lahi nga season sa atong kinabuhi. Season of happiness, season of brokenness, season of hardships, gid inana. And most of the times, maka-face gid ag hardships. Na siya reason nga nung kani iyang gipa-choose ako kay because bisan pag kitang tanan diri makitaan man imong tao nga gangisi pero wala ka kakita sulod sa tao nga imong tapad, imong kiliran, imong likod at tubangan gangisi lang na pero wa ka kabalo ang kasing-kasing nga nagrabi ka bugat. Or most of the times we are pretenders. Go pretend ta nga okay ta sa tubangan sa tanang tao, but when we are alone, kung naara ta isa sa atong kwarto, dira na ma-express nato kung unsa kabugaton atong gibati. Ang tao ang guilt is so judgmental. Mag-focus sila sa imong weakness, mag-focus sila sa imong mistakes, but ang God mag-focus siya sa imong heart kung unsa ka ka-sincere na duol diya sa imong kaa. Bisan ka makaayo lang ka sa imong wound physically, but ang God makaayo sa wound emotionally na imong gibati. You cannot see the wound inside sa imong heart. You cannot see the wound or the brokenness inside sa imong kasing-kasing. Only God can see that. And He is also the one who can heal that. You cannot heal. Dili ka bisa pa mag-inom kag pain reliever, dili na mawala ang sakit emotionally ng imong gibati. Walay tambal dere sa kalibutan ang makawala sa kasakit sa imong gibati. Because ang peace nga gipangita sa imong heart is si Jesus ra. He is the only one who can fulfill you. Siya ra ang maka-fulfill sa gipangita sa imong kasing-kasing. Dili ang laing tao, dili ang imong opposite sex, dili ang imong ka-relationship, dili imong ka-situationship, dili ang imong family, dili imong friends, kundi God will only be the one who can fulfill the missing piece inside your heart. Kitang tanan nakagi og kalisod sa atong kinabuhi. Let me remind you that always remember that God is in control, or God is our very present help. So your friends were not always there, were not always free, because they have their own responsibility. Na sila kaugalingon nga work, na sila kaugalingon nga pamilya, na sila kaugalingon nga problem nga giatubang, and they will not always free for you. Your family was always there in your house, but they're not always there to comfort you. Na permi imong pamilya sa iyong panimalay, you are complete, but you feel emptiness. Wala lang sa tao diri sa kalibutan. Our great commission is to what? To have a relationship with God, to share His word, di ba? Sa other people. So, dapat i-work on ato atong faith din sa Ginoo. Wala ta tao dito sa kalibutan para i-work on ang atong relasyon sa ikatao, i-work on ang relasyon or atong physical body. Nata dili para i-work out atong relasyon dira sa Ginoo para magpadako sa dili lang physical, kundi spiritual pod ato kung i-work on atong spiritual. Pero sa spiritual mapatambok din may mga spirituhanon pinaagi sa pulong sa Ginoo. That's why it is important to us to work on our faith in Jesus Christ. Sometimes we feel alone, but God allows that because He separates us from the world. Sometimes maka-feel ta nga kita ra isa. Anong lusara ka? But people always remember that you are not alone. God was always at your back. But once mohangad ka, na Ginoo dira andam sa inyo, tabang sa inyo. Being alone and being separated are not different. Sometimes maka-feel ta nga alone ta, but God allows that to happen because He separates us from the world. What does it mean? Sometimes maka-feel ta nga kita ra isa, pero gi-allow din na sa Ginoo nga mawala ta sa atong mga friends, mawala ta sa comfort sa atong family, mawala ta sa comfort sa tao sa nakapalibot sa atoa because He separates us. Because once man gyud nakapalibot ta sa atong friends, daghan kitag voices na madungog. Puro voice sa atong friends, like puro mga opinion nila ang yung advice. And sometimes or most of the times we ignore the word of God. Ma-ignore na to ang tingog sa Ginoo kay nag-focus ta sa tingog na nakapalibot sa atoa, sa tingog sa atong mga friends, sa tingog sa atong mga family. Pero once maka-feel tag alone, mark my words, as dira din ka mudol sa Ginoo. And it's a great opportunity pag ikaw ra isa iluhod imo ang tuhod ug ihilak dira ang imong mga kasakit dira sa Ginoo. Sometimes makaingon ta nga pag naa ta sa alone ta, dira daghang kay temptasyon. Pero kung tinuod ka nga Kristohanon, ang pag-inusara himuon nimo nga privilege or great opportunity para mo atubang or istorya dira sa Ginoo. Timan-an ato mga igsoon nga sa panahon nga nata sa season sa kalisod, ayaw og focus sa problema because it will frustrate you. Katong si Peter, di ba? Nag-walk siya sa dagat, di ba? Once iyang eyes was fixed to Jesus, nag-fix siya ang iyang
eyes is nakafocus ka Jesus, wala siya na lunod sa dagat. Nakawalk siya sa water. But when nakafocus na siya or nalahi natin yung focus, napansin natin yung storm, dito rin siya murag ni action of throne. And inana sa atong kinabuhi. Pag once sa atong kinabuhi, naglakaw ta sa atong kinabuhi, and our eyes were fixed only to Jesus, dili og dili ka matayog. You will be unshakable. You will be immovable because your eyes are fixed to Jesus. Pero once mag-focus ka sa storm, nag-allow ni Jesus, nag-ipadala ni Satan sa imong dira ka mag-drone din ka, malumos ka sa kalisdanan sa imong kinabuhi. Kaya instead nga mag-focus ka sa Ginoo, nag-focus ka sa storm. So ma-frustrate ta kay ngano, imbis nga para sa Ginoo ko, this battle na itong gitubagon is not our battle. It's a battle for God. So, instead nga, ang Ginoo nga atong ialaw nga mahimong defender nato, ang Ginoo atong ialaw nga mahimong fighter nato, ang ato na nung gialaw nga mo fight sa problema kay kitang, mo nang gagka-frustrate ka. Pero bisan ng saon ninyo, dili ka ubang kapildi sa problema pag imong kaugalingon ng imong basihan. Because your strength is limited, your knowledge is limited, but your God is limitless. He can do all things. Your God is greater than your problems. Kaya mong giatubang karon, igay mong tapat, your God is greater. But once God will give you promise, He is a promise keeper. He knows how to fulfill His promises. Sumingon siya, dili kanya biyaan, Grace, dili kanya biyaan. Kumayon siya, He will provide. He will provide. Makayon ka sa panahon sa kalisdanan, makayon ka, wala na gid niya ni bay, pero dili gid ka mawadan bisan ang Ginoo. Mark my word, di ba? Makayon ka sa nga, wala naman to kwarta nga di ko ano ikaupak ngani sa isa ka adlaw. Di ba? Kay ngano dili pasagda ng Ginoo sa Ginoo ang iyang mga yan ang saad, and kabalo siya mutuman sa iyang mga saad. So ang tinuod nga Kristohanon, immovable o unshakable, dili matayog sa bisan unsa nga problema nga maabot sa iyang kinabuhi. Pag mingon ka, I am a true Christian. Tinuod ko nga nangalagad sa Ginoo, pero once ginitik lang sa problema to, nalay pagkagalagtutan. Kaya ang true Christian, mudawat og discipline, mudawat og correction. Again, dili ka mo kaagi sa right path, sa sakto nga dalan kung dili ka disiplinahon sa Ginoo. Dapat we should always prioritize nga we glorify God. That's why I'm standing here Nitindog ko dire, not to achieve the standard of the people that surround. So the reason why gitagaan ka sa Ginoo og problema, because you pray to God, the Lord, shape me, equip me. So ang isa ka butang dili ma-shape, ang isa ka bangko ma-shape ka na, parang yung gaykuran brad. Ma-shape ka na kung dili dukdukon. Diba? Kailangan siya dukdukon aron ma-shape ang isa ka butang. So ikaw mo, in order for you to shape dira sa tubangan sa Ginoo, equip at tubangan sa Ginoo, kailangan ka dukdukon sa mga problema mo. So dapat magpasalamaton ka nga gidukdok ka sa problema, kay wala ka gidukdok sa problema para pasakitan lang ka. Kung dili, para ipagrosad ka o para mo shape and equip din sa Ginoo. Amen? So pagpana na to ang Ginoo, dahil mga factors atong kinabuhi, kailangan putlon sa Ginoo para dili madamay yung pagpangalagad diya sa Ginoo, para mutubo ka diya sa Ginoo. Busa sa panahon sa kalisdanan, wala lang na once mong positive na kay mong mindset, bilang focus na kay dira ka Jesus, once tigaan ka og pagsulay sa imong kinabuhi, murag ang pagsulay makaingon nang ka blessings na sa Ginoo. But despite of that problems nga imong gianggian, God gives you assurance nga na siya permi sa imo. And I have a victory assured. What is that? Ang madaogon nga assurance nga gatag sa imo. Dili lang imong uyab ang matag assurance sa imo, Dili lang imong situationship, guys, ang matag assurance sa imo. Dili lang imong family, kundi ang Ginoo sad matag siya assurance sa imo. So what are His assurance? So John 16:33, gisulti ko kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Amen. Amen. Pagpaki ang Ginoo. Deuteronomy 20 verse 4. Kay ang nag-uban kaninyo mao ang Ginoo nga inyong Dios, ug siya'y makig-away kaninyo ug naghatag kaninyo kadaugan. So ayaw hunahunaan nga defeated ka kay wala sa imong tanan. You may not have everything in this world, but you have everything because you have God. Once you have God, you have everything. Kita man kita pag I have everything. If naanas mahawiran nimo ang mga butang like money, house, lot, car. Yes, I have money, I'm stable. But if you have God, you have everything. Dili og dili ka mawadan mga lisuon if you have Jesus in your life.
So ayaw himo ang ganti ka kung naa kay Ginoo dili ka mahimong ganti. Kay siya ang imong manlalaban, siya ang tigdepensa sa imo, siya ang mag-provide sa imo, siya ang mulaban sa imo, ug siya ang mo-fulfill sa iyang mga promises sa imo nga dili kaya pagsagdan ug dili mawala yung gugma sa imo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang gugma diri sa tao maaray limit mga igsoon. Gugmaan na lang sila sa imo pagmahatag nila ang iyang gusto. Gugmaan na lang tao sa imo pag naa sila makuha sa imo pag naa sila ikinahanglan sa imo tapos pag wala na yun, end na. Bye na. Wala na siyang love sa imo. Fall out of love na. Pero ang Ginoo, imbis ang Ginoo di man magpabiling mo siya nga Ginoo kung mawala ka sa iya. Pero instead wala gito yung gibiyaan. Ba? Nagpabiling mo siya kay grabe kadako ug ka-unconditional lang yung love. He never ask in return. Ang Great Wall of China is the tallest wall in the world, but that wall wala nakatupong sa kataas sa gugma sa Ginoo. What is the deepest ocean in the world? Pacific Ocean is the deepest ocean in the world, but kana nga ocean wala nakatupong sa kalahom sa kaluoy sa Ginoo sa Ginoo. Amen. Mount Everest is the tallest mountain in the world, but bisan kana nga mountain wala nakatupong sa kataas sa gugma. Kuan sa Ginoo sa imo gugma, kaluoy ug care niya sa imo. Inana, grabe. No words can describe how God loves you. 1 Corinthians 15:58 Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo malig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kinasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. So surrender tanan sa Ginoo and He will do the rest. He will be the one to fight for you. You don't have to fight for yourself. Dili mo kailangan i-fight imong kaugalingon. Kung wala man kag-fight diri sa kalibutan, wala man kag-fight sa imong buwan, sa imong love of my life day. Gaan man ka ang Ginoo. I-fight ka niya, He will never leave you nor forsake you. So na may nawala, na ay mubalik. Sa kalihon, bitang sa kalipay, kita tao, doon pa sa Ginoo sa kalisdanan. Pero ang Ginoo sa kalipay, ano sa kalisdanan, kasakit, kaguol, kalibot-bot sa imong kinabuhi. Naa siya sa imong ang piliran. Magpabilin o magpabilin siya sa imong ang. Busap sila. Porque manali mo nga, wala ka, isimba. Para sundon sila. Wala ka na kaudi sa kalibutan para sundon sila. Ayaw pag-depend. Be independent. Ayaw pag-depend sa desisyon sa imong barkada. Kasi sometimes people ka-depende sa desisyon sa barkada. No, dapat ikaw ang desisyon sa kinabuhi. Dapat once mag-desisyon ka sa imong kinabuhi, pangayag permission kay God. I-ask na una sa Ginoo and everything will run smoothly. Tingala na lang ka, wala, gig ka na dasmag. No. Kaya ang tinuod nga ay Kristo, madasmag man, mubakod. Yes! Amen. So timanan mo nga ang Ginoo na God, ang ato ang pagkampis sa bisan unsa nga kalisdanan nga maabot sa atong kinabuhi. Please nila know that He is God. He is so powerful, merciful, and loving Father. So,